Hello, class. This is the part 2 of my discussion. This is all about the activity for external indicators. No? So here we will have the activity, how to do the external factor evaluation, the matrix, and of course the plotting of the variables that will be used in the external evaluation. So we have the indicators here, just like your vision. We have the indicators of the external evaluation. What are the things na dapat ay ating hahanapin? So we have the acronym for MAXTEEP, no? MCSTEEP. M that stands for market, for competition, sociocultural, technology, economic, environmental, and political legal. So going back earlier, no, I have discussed about the competition, ano yung mga factors na hinahanap doon, no? So ito naman yung sa socio-cultural. So it involves the social, cultural, demographic, natural environment, no? So yung sa environmental nito, ito yung isang E dito, no, sa environmental, ito pinagsama-sama niya yan. Economic forces, so yan yung isang E, no? Political, government, and legal variables, yan yun. And the technological forces, ayan, no? So I have to lead you to the main ano natin, no? Activity natin. So here, I will have to make an example doon sa sarili kong ginawang strategic paper. So this is my strategic paper, no? Yan. So if you happen to scan yung pinadala ko sa inyong Strama paper, so ito yung aking strategic paper, no? So here, ang pangalan ng aking yung inano ko ni Strama ko is NCSI. It's a private school, no, located in Indang Cavite at Indang Cavite. So Nazarene Christian School of Indang siya. So it's a private school na nakikater siya ng pre-LM up to elementary grade 6, no? Yun ang ano nila. So church-based siya. It's a Christian school, no? So yun ang kanyang konting description noon, no? And here I have the list of variables just like what I have flashed earlier yung sa MAXTEEP, no? Sa market, competition, sociocultural, technology, political, legal. So pardon me about my voice, no? Pagod na talaga ako. So I'm not feeling well at naulanan ako last time. So hindi pa ako nakakabawi sa puyat ko rin, no? Kaya nalaglag ng boses ko. So here, I have the indicators for each variable. So sa market, under market, no, I have put the market share. So may mga questions na kailalagay dito just to guide you. Kasi ito namang mga indicators, hindi mo to pinapakita dun sa Strama paper niyo talaga eh. Ito naman kasi, lahat ng ito ilalaman yun sa SWOT. Ayan, no? Yan. Pag nakolektan nyo yan dyan, either opportunities yan or threat, ilalagay nyo, no? Ito lang naman is parang pinaka lang, draft something para lang ma-shoot nyo dyan kung saan siya dapat nakalagay. Because these are just indicators, no? Ito lang naman yung palatandaan nyo na, okay, dito tayo maghahanap. Kasi ang hirap maghanap pag hindi mo alam kung ano yung hahanapin mo, saan ka magsisimula. So at least dito, you have the guide. You have the indicator na, oops, dito sa market, ito yung mga hanapin natin. Just like kanina, di ba, yung finlash ko kanina ng mga ano doon, ng mga tanong, indicators doon, pwede nyo gawin yan dito, no, sa market. Ito namang nakalimit lang to sa market share, the demand, but you could have more of this, no? So that will likely to affect your industry or naapektuhan ba talaga siya doon, no? So a little bit of questioning and then you answer and then you put your proofs here, no?
Kasi dito din, ito rin yung itatransfer niyo mamaya-maya dito sa SWOT, doon sa ano ninyo, din sa OT, opportunities and threat na part. So here, I have the market share. What is the market share of NCSI? So sinabi ko not yet computed, pero doon sa paper ko na-compute ko na to, no? Kasi I have the survey of private schools in Indang. So talagang tinaga ko talaga to, no, yung mga survey na yan. Kinuha ko yan dati doon sa Municipality of Indang. So wala akong nakuha. Talagang tinanong ko ilan ba ang school dito sa Kalumpang, dito sa Indang, na ganito ang size niya, no? So you have to have a lot of surveys. So here meron akong nakita dito based on interview na cannibalization of the market share with established competitors due to saturated private school establishments within the area of operation. Kasi saturated ng market doon eh. Kaya nagkakainan na lang sila, yung cannibalization. Alam mo yun, yung kinakain na lang nila yung mga ano nila, yung halimbawa mag-ano sila ng panibagong mga branches ng kanilang schools, no? Tabi-tabi halos na eh, no? Magkaka-sister schools 'yan na halos kamag-anak incorporated din, no? Wala sila lang nagkakainan ng kanilang mga market share, no? Kasi nga saturated na, ang dami-dami nila sa isang area, no? So wala na silang halos makuha ng mga enrollees. So yun yung parang pinaka ano doon, yung sitwasyon doon, no? And then when it comes to demand naman, what is the demand for the past 4 years? So tinanong ko yung administrator, from NCSI admin records, decreasing yung demand nila ng kanilang enrollees, no? And what is demand for the next 5 years? May forecast ako doon sa aking papers. Kinumpute ko yun, no? May own computation. And then the continuous hiring of governmental teachers, ito na-apektuhan din yung demand nila sa mga teachers, no? Due to government salary standardization for teachers. So meron kasing executive order on the continuous hiring of teachers. So dito apektado sila dito. Yung standardization, salary standardization law ng mga public schools, especially sa DepEd, no? Kasi magkaiba kami kasi sa CHED eh, kasi higher education. So DepEd iba 'yon, no? So meron din silang sariling ganon. So this is a threat for them. Actually, kasi yung mga teachers nila naglilipatan. So nagiging springboard lang sila pag hindi pa nakakapasa yung kanilang mga teachers. Usually ganun kasi ang ano ng mga private schools eh, no? Kapag hindi pa nakakapasa yung mga teachers, pupunta muna sa private school, then after that pag pumasa, pupunta na sa public kasi qualified na sila, no? So kaya threat to talaga sa kanila. Napunta po dito sa external kasi hindi naman nila hawak yun eh, no? Yung kagustuhan ng mga teachers na lumipat. So it's the decision of the teachers nila. And ito nga dahil nga dito sa na factor i-consider, no? Yung mga changes ng mga rulings, no? Mga salary standardization law. Then they have also high enrollment queries on preschool enrollment. So ito namang opportunity na to, kaya ito naging opportunity is there is a tremendous progress in enrollment following the Universal Primary Basic Education Act of 2013. So dahil dito na sa Primary Basic Education Act na ito, nagkaroon siya ng kindergarten. Yung kindergarten talaga is the first mandated first stage of compulsory formal education. It was until 2013 na ginawa siyang compulsory. Kasi dati, kahit hindi ka mag-kinder, okay lang eh. No? Kahit dumiretso ka ng grade 1. Kaya lang, napapansin nila, pag dumiretso ng grade 1, hindi naman dumaan ng kinder, ang hirap-hirap turuan, hindi pa marunong magsulat, wala pang alam na alphabet, no? So kaya, ginawang, merong changes eh, pagdating doon sa, pagdating doon sa Basic Education Act. Kaya, sa mga ganitong schools, no, mataas yung demand talaga pagdating sa mga enrollment ng preschool, no? Ito yung strength nila eh. Ito yung opportunity para sa kanila no? So in the second
ano naman nito, sa competition, di ba? We have the M, stick yan, di ba? C, for the competition is the number of players naman yung ginawa kong indicator dito. How many active players in the industry? No? So, there are 10 private schools. Saan ko nakuha to? Interview with SCSI administrator. No? Ilan po ba ang active players? Or pwede mo rin kuhanin ito sa munisipyo somewhere. No? Bahala ako sa mo kuhanin yan. Then, most private schools are K-12 ready. Ito talaga ay naging threat sa kanila, no? Kasi due to this one, no, globalization standard of Philippine education starting with the K-12 program. So nagkaroon ng globalization. Ito yung start ng K-12. Tayo lang kasi ng bansang Pilipinas ang walang hanggang grade 12. So during that time, in kailan mo ginawa tong papel na to? 2017 ba? 2016? Yun na yung globalist. Tinamaan talaga sila, no? Kaya yung mga malalaking mga schools, no, malaki yung nila, operating capital, na kapag agad sila kapag apply agad sila ng K-12 program, sila naiwan, no? Kaya ito naging threat sa kanila eh. Wala silang dito eh. Wala silang panama doon sa mga schools na nag-o-offer ng K-12, no? Then they have future plans also to separate the school from the church and register on a new name. Kasi ito naman, future plans nila in order to compete. Kasi ang sitwasyon naman dito, gawa ng ito ay church-based ng Church of the Nazarene. No? So may plano sila na i-separate yung school kasi gusto nila na mag-create ng bagong plan under the same administration. Kasi a pastor ang nagra-run nito eh. So gusto niyang mapahiwala yun sa church, no? Para mas distinct siya. Yun ang niya para makalaban siya sa competition. Kasi yung iba pag sectarian, no? Ay hindi naman lahat Christian kasi no may mga kinikater din na ibang gusto niya siguro is yung hindi siya sectarian, non-sectarian school yung gusto niya para hindi lang siya medyo sa more of the religion side, no? Yan. Ano pa to? Who are the major competitors? So ito yung na-identify ko, CDC, ito yung sa CVSU din, no? St. Gregory and Royal Palm. So ito yung parang pinaka-malapit niyang competitor, no? Kasi ito yung mga nag-o-offer ng elementary to yung iba nito kasi may K-12 pero mostly ito ay elementary, preschool to elementary lang, no? Then does the company use the most cost-effective communication and promotion tools sa brand building nila? Pwedeng wala na to, no? The company NCS website, ito naman more of the wala, eme lang to. Market intelligence, no? Usually itong mga ito is pwede itong mapunta sa sa weakness doon sa kabila, no? Pero nailagay ko na siya diyan. Product information, how does it compare to existing private school? May CPM ako. Yung competitor profile matrix. Meron yung in the later natin after this one ay gagawa tayo ng CPM. May 3 schools doon eh. Tapos ilalagay mo yung key success factors niya. That na sa private school, no, and then i-rate mo yun siya, sino ba ang mas mataas, sino ang kulelat doon, parang i-rate mo siya, no? Affiliation nila, when it comes to affiliation, under pa rin to sa competition, no? It has a privilege to link with other Nazarene schools locally and internationally. So that they could also tap benevolent support from Christian missions and philanthropists. So sila kasi is member sila ng Nazarene International, no? So yung affiliations nila is international din yung church. So there's a possibility na makapag-link din sila ng iba, no? So yung linkages nila ay pwedeng strong din ito, no? In their affiliation sa competition so that they can also have the no. But mostly ito pwede din to sa ito naman kasi part nito ay ito naman kasing affiliation na to pwede naman nila tong yung internal control to, no? Ito na isali to din eh.
This should not be in the internal control. So hindi talaga perfect yung papel ko, no? So, but marami akong tinanggal dito na hindi ko na nakita dito sa SWOT, no? Kasi along the way nga is kino-correct ko pa to hanggang dun sa defense ko, no? Then social acceptability, how acceptable is the school to the general public? So ito yung sa ano, 'di ba? Socio-cultural, no? It is acceptable, no? Customers' perception on physical attractiveness, affiliation, and size and popularity is highly important than the quality of the teaching of the school it offers. Ito yung parang tingin ng mga tao eh. Pag maganda yung school, malaki, so maganda yan, no? It doesn't matter kung parang ina-associate nila yung size ng school at ganda ng school sa ganda ng turo. Yun ang socio-cultural doon, yung parang behavior ng attitude ng mga tao doon. So, paano ko naman ito nalaman? Perception-wise and of course, tingin din ng iba ganun. No? So, generalized na lang siya. Customer perception na lang nilagay ko. Technology, has the company invest on new technology or has the school invest in new technology? Wala sila eh. Itignan mo to yung DEX memo ng integration of ICT curriculum standards for K-12. Dapat meron sila. Ready sila dito. Wala sila. So ito talaga naging threat to sa kanila, no? Because of this ICT integration, no? Economic naman status nila, survey of private schools naman, no? Some parents transfer their children to public schools due to economic reasons. So, maraming naghihirap. So, ito naman, survey ng mga private schools, gano'n din nararanasan nila. Siguro, may basis din dito dapat siguro tingnan mo yung economic condition ng place. No, hindi ko siya nakita kung usually ang nilalagay dyan kasi ay yung pagtaas or ano ng employment, no, kung marami bang nawala ng trabaho, report from the LGU. So dapat yun ang nilagay ko rito. Kaya lang nilagay ko lang sa survey. Pero sa inyo, as much as you could, no, ay ilagay nyo yung relevant na mga ano, kasi ito hindi ko masyadong i-specify to, no. Sa environment naman, possible closing down due to high customer attrition. Maraming may mga issues sila no, about sa kanilang mga customers, no. So maraming naglilipatan. And losing school integrity due to close competitor attacks. Inaano din sila, pinag-iinitan din ng mga competitor nila, no. Maraming hindi sila kasundong mga or parang gusto silang i-down talaga, no, ng mga ibang competitor nila, no. To the end na parang sinisiraan sila, ganun yung nangyayari sa kanila. So, makikita naman doon sa enrollment trend nila, no, na pababa. Ito yung naging resulta no, sa environment nila. So, hindi maganda yung environment nila kasi mataas ang inggit factor, mataas ang yung talagang away na hindi maganda yung ano nila, no, yung doon sa place na yun, no, yung mga tingin ng competitor sa kanila, no. So, political legal naman, changes in the basic education. Ito, tinamaan sila dito. DepEd guidelines for private schools operations are more advanced. So, naghigpit na ang DepEd, no? So, ang SISTE kasi yung program nila ay hindi lahat ay recognized by the DepEd, no? Only the pre-ELEM. Kasi yan ay inaano yan nag-ano sila ng diyan yung parang license, no, to operate. Halimbawa pre-ELEM, iba din yung sa elementary. Ang SISTE, ang na-grant lang sa kanila ay pre-ELEM yata. Yun lang ang pwede nilang legally na pwedeng i-operate, no? Naghigpit ang DepEd nung time na yun, no? Then possible liquidation of investment should their pastoral duties may be transferred or terminated. Dahil pastoral yung nag-administer doon, o siya yung administration papatakbo, ay nasa Church of the Nazarene Manual talaga na ang pastor ay strike anywhere So pwede talagang mawala sila doon.
No? At yun na nga ang nangyayari ngayon, no? Iba na yung pumalit na pastor, wala na rin yung school, no? So this happened ngayon lang na year, napunta sila sa Bicol region. So iba naman ang pumalit na pastor. Pero itong scenario na to, way back in 2016 yata ito. Doon sa papel ko, no? And ano pa? More to improve on their facilities. So we have the globalization standard of Philippine education starting from K to 12. So dapat improve nila yung kanilang dito din, sumablay din sila din eh. Basic Education Act, ito naman potential clients, education services, tutorials. Ito naman yung naging opportunity nila, no? Kasi gawa nung pagkaroon ng Basic Education Act ng 2013, yung pagpasok ng K to 12, ang dami-dami doon ang nagpapatutor sa math and sciences. Doon malakas yung mga teachers nila, no? Sa math and science. Kaya marami nagpapatutor. So naging opportunity po sa kanila, no? Itong Basic Education Act of 2013. So another one is the salary of teachers are increasing due to government salary standardization for teachers, changes in the salary of DepEd teachers, no? Then here also in the political legal, there's a collab with LGU, possible collaboration with local government and students. And ito din, no? Recommendation, ayan, due to the basic education sector reform agenda or BESTRA, may mga collab with the so ito yung opportunity to for them, no, na magkakaroon silang collaboration with the local government. So ganito lang siya pag no, para makuha mo yung ilalagay mo, ito na yun. O yan. Diba, no? Kasi pag natapos yan, ganito yung maging itsura niyan eh. Ito yung sa strength, sa internal, ito yung sa ilalim. Sa opportunities and threats. No? So dito tayo. So lahat na ng opportunities, ayan. Government program, public-private partnership, infrastructure, yung reform na ganyan, no? Saan ko nakuha? New clippings na Aquino, 10-point agenda. Ito, photos. Ito, science and technology na Aquino government, 10-point agenda. Lalagyan niyo yan kung saan niyo nakuha. Hindi pwedeng chismis kasi. Oo. Threats din. Ano yung mga threats niya? Continuous hiring ng government teachers, no? Huwag yung intindihin itong mga WW2 ha. Itong mga to weakness, hindi yan. Kasi ito, kaya may ganyan, tinandaan ko yan na ito yung ibabangga ko doon sa paggawa ng TOS matrix. Kasi later on, gagawa tayo ng TOS. Di ba ba? Isang threat, ibabangga mo doon sa opportunity, ano yung magiging strategy mo. Kaya may mga tanda-tanda yan eh. Huwag yun ang intindihin yan. Wala yan. No? So, integration of ICT, curriculum standards for K-12. Ito yung mga threats niya kasi wala silang ICT, no? Globalization standard, government salary standardization, yan. Possible closing down due to strong competition. Yan. Yan. Cannibalization. Liquidation ng investment nila. Losing integrity due to attacks. Yan. Lahat yan, no? Hindi ka balance itong... Okay lang naman yung gano'n, 6 opportunities versus na 10 threats. Dami nilang threats, no? Kaya mo, ang dami nilang problema kaysa sa opportunity. Malamang mayroon pa akong hindi nakita rito no? Todo na nga to Pero malamang mayroon pa akong hindi nakita rito, no? Kasi as much as possible, hindi naman sa dapat ay parehas sila. Pero dapat ay hindi malayong malayo doon sa magkabilaan. Kasi later on, ibabangga-bangga mo yan sila no? Dito, itong strength over the threats, opportunities, ganun, no? So kung limited ang mo, wala. Tingnan mo yung aking strengths, 7. Ang weakness ko, 10. So hindi masyadong malayo, no? Yan. Pagkatapos niyan, ito na yung ilalaman nyo sa PCM, EFE. Yan. Gagawa kayo ni Ri. Paired comparison method, external factor. So paano to nangyayari? Ito kasi, i-share screen ko. Stop share. Share screen ko yung isa. Iri. Yan. Ito kasi yun, di ba? Ganyan ang itsura niyan Pag blanco pa siya, di ba? Remove company, non-workable, something like that.
Then you have the OT summary. Yan. Yung pinakita ko kanina. Paired comparison. Okay. Dito sa paired comparison, makikita nyo yan. Ito yung mga opportunities 1, 2, 3, kung ilan man yung mga opportunities ninyo. Doon sa aking opportunities kanina, I have 6 na opportunities at 10 threats. So you have the horizontal na doon sa taas. Meron ka ring vertical. No? So note, the number of rows and columns will depend on the number of your opportunities and threats. Ito, para magkaroon ka ng frequency, kinakount if yan, para hindi ka na magbibilang kung ilan ang threats or meron kang ginagamit na formula, count if ang ginagamit. Kasi dati, hindi namin alam yan, no? Binibilang namin kung ilan ang 01, 02, bawa dito, ilan ang opportunity 1 na naisagot mo dito, binibilang namin isa-isa, nakakaduling yung pala, mayroon palang count if, no? Talaga naman, no? Pahirap sa buhay. Kasi dapat dito ay, yan, no? 0, 0 yan. 1 ang kanyang dapat dito. May weight yan dyan. Kasi ito, tina-times lang yan dyan eh. Mamaya, arrive tayo dyan. So, ganito yung itsura niya, nakablanko siya. So, balik tayo ha. Balik tayo doon sa Kita niyo ba to? Stop share na lang. Talagay medyo dito pa. Okay, balik tayo doon sa kabila. Yun. Yan. Oh, as you notice, di ba? Nakalagay yan lahat dyan. Opportunity, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung galing dito. Remember that one? Yan. Galing yan dito. Ilagay ko sa baba. Pati yung threads na sa baba din. 10 sila, di ba? Don't mind yan. Wag nyong anuhin yan. Wala yung kinalaman dyan. No? Kasi later on, gagamitin din natin yan. Pero, wala pa yan ha. Wala pa yan dyan. Ganyan lang yun siya. Eto, bakit nagkakaroon ng 0, 1? Ano bang ibig sabihin yan? Kasi dito, sa paired comparison, pinipair mo siya. Opportunity 1 versus opportunity 2. Alin ang mas preferred sa'yo? Opportunity 1 versus opportunity 3. Opportunity 1 versus opportunity 4. O1 versus O5. O1 versus O6. No? Then, O1, ayan o. Dito naman sa akin, so you have opportunity 1 versus opportunity 2. Ano ba yung pinili ko? Ano bang mas malakas sa akin? Government program on public-private partnership for school infrastructure versus government reform trust in BESRA. Ang pinili ko ay 1. Ito ay subjective. Depende sa inyo. Kayo kasi mamimili nito eh. Compare nito eh. Hindi naman kayo anuhin kung mali yung comparison ninyo. At least you compare. Kayo ang nito eh. Kayo ang magsasabi dito kung alin sa inyo ang piniprefer nyo. No? Walang magsasabing mali yung piniprefer ninyo. No? Basta may basehan lang din kayo. No? Kaya dapat maintindihan ninyo at makilala ninyo yung company, yung externalities niya at meron kayong basis para masabi nyo, mas stronger to kaysa dito. No? Kasi kayo ang subjective to eh. Kayo ang maglalagay. So dito, 0-1 versus 0-2, ang pinili ko ay 0-1, no? 0-1 versus 0-2, 0-1 ang pinili ko. Kasi hindi kayo pwedeng 0-0 na yan, ano? 0-1, 0-2, 0-1 versus 0-3, 0-1 pa rin ang pinili ko, no? 0-1 versus 0-4, 0-1 versus 0-3, yan, 0-1, 0-3, 0-1, 0-2, yan. Then 0-1, lahat 0-1 pa rin, ano? 0-1 versus 0-4, 0-1. Yan, no? Ganyan. So pag ganun yung niya, hanggang sa maubos doon sa taas. 0-1, 0-2, 0-1, 0-5, 0-5 ang pinili ko. 0-1, 0-6, 0-1, 0-6, 0-6 ang pinili ko. The top benevolent support from Christian missions to over the ganito, no? And then
01 to threat 1. Alin ba ang mas maano ang talab? 01 pa rin. 01 up to threat 2. 01. 01 to, ganun siya, no? Hanggang sa umabot doon. Then the frequency, count if. Count if, i-formula lang dyan, mag-ano yan, kung ilan ang 01. Ito kasi inaano yung 01 eh. Ibig sabihin, sa ano na to may pito din eh. No, frequency niya yan. Then, ito naman tayo 02, 02 versus 03. Ito naman siya 02 versus 03, 02. 02 versus 04. Yan o, 02, 04. 02 versus 05. Yan naman ang ano niya, 02 versus 05. 05 ang pinili ko. 02 versus 06. Sa ganyan sa, yan, 06. Tapos, hanggang doon naman sa kabila, 02 to T1, 02 to T2, 02 to T3, hanggang sa maubos yan. Tapos 03 na naman, opportunity, para 0 yan eh. Opportunity 3 to opportunity 4, opportunity 3 to 5, 03, 06, 03, T1, 03, T2, hanggang sa maubos yan. Ito naman, 04, 04, 05, 04, 06, hanggang sa maubos din yan. 04, T1, 04, T2, ganun siya, no? Hanggang sa lumiit dyan, lumiit ng lumiit dyan, hanggang umabot ka na dito sa dulo. T9, T10, yan o. Yan o. T9, T10. No? Ito na yung huli. Ito wala na. 10 na yan eh. Oh, hindi na yan. So, frequency niya, i-count if lang yan, no? Yan, no? Is equals count if. Yan. Lagyan niyo ng dollar sign doon sa taas. Dollar sign lang yun diyan. Ka-count if siya. Tapos, drop mo lang yan. Makikita mag-ano siya eh. Ng kanyang sum. And then, itong weight na to, dapat 1 lang talaga yan, ha? Constant 1 yan. Hindi yan pwedeng sumobra. Kasi pag nagsobra ka na dyan, ibig sabihin mali na tong weight mo. So, pwede mo namang anuhin to eh. I-adjust ito. Naka-ano siya eh. Naka-formula din siya, no? Formula mo siya din eh. Tignan nyo lang yung formula. Ganyan, ganyan. Yan. Tapos, ito, dito mo na ilalagay sa kabila. Iyan na yun. I-shoot mo na naman siya doon. Opportunity 1, 2, 3, 4, 5. Naka-shoot. Ano yung weight niya din eh? Tignan mo, i-transfer mo lang yung weight niya din eh. No? EFE, naka-weight. Yan. Naka-weight siya ng 0.059 for the opportunity, di ba? Ganon. So, ang ginagawa namin para hindi na kami mag-transfer, in equals lang namin yan, no? So, equals, ay mali. Bawa, ini equals dun sa kabila. Eri. Yan. Yan. So, pwede mong i-run down na yan doon para hindi na mag-iiba-iba, no? Then, ito kasi nire-rate mo. Subjective din ang rating nito. So, lahat yan i-transfer mo din, di ba? Doon din. So, dapat ang rate niya is 1 lang din yan lahat. Katulad doon sa kabila, di ba? Yan. So, transfer lang yan din eh. Equals lang yan doon para mag-ano, no? Then, itong rating na to, may ibig sabihin yan. So, rate of 4 is superior, 1 is the poor. 4, 3, 2, 1 ang rating. 4 is the highest, 1 is the lowest. So, i-rate mo according to paano mo siya i-evaluate. So, subjective pa rin siya, no? So, sa akin, yung opportunity government program in public-private partnership for school infrastructure project is an opportunity in a strength of 4 as the superior. Hindi masyado eh, kasi ito naman eh parang ano lang, masabi lang na may programa, no? So, nilagay ko siya ng average lang yung rating niya. Tapos weighted score. 0.059 times 2, ito yung weighted score niyan.
formula lang din siya. No? Ito naman, Government Reform Trust in the Basic Education, BESRA. Wala din akong halos na alam dito at parang hindi naman din siya nagmamaterialize. 2 ang nilagay ko. Average lang siya. No? DepEd increase in education assistance to private schools, parang wala din naman eh. Hindi naman din sila daw nabibigyan. Sinabi lang na meron. Wala. 2. Possible increase of potential clients in education service, tutorials, no? Meron, pero hindi ganoon kalakas. 2. Kasi depende. Malakas po ba? Marami ba? Pa isa, 2, 3. Okay. 2 lang. Pero pag marami na yan, di siguro pwede kong bigyan ng 3, above average, no? Tremendous progress in enrollment following the universal primary. 2 pa rin nilagay ko eh. No? Top developed support from Christian missions philanthropists. Ito kasi, pwede sila mag-top talaga eh. No? Kasi they are member of Nazarene International. So, 3 yung nilagay ko dito. Ibig sabihin ay above average sila dito. So, they have the 0.277 na weighted score. No? Kasi, yan na may mag-multiply na yan, magsa-sum up na yan eh. I-formula mo lang yan dito. Same with the threats, ganun, no? Sa threats naman, 4, ganun pa rin, 4, 3, 2, 1 pa rin, superior. Pag 4 na ang threats niya superior, ibig sabihin, malala na yan, ano? 3, 1 ang pinaka, ibig sabihin, pag may 1 ka na rating, hindi masyadong, konting threat lang. No? So dito sa kanila, ang pinakamataas nilang threat ay customer perception and physical attractiveness. Kasi pangit yung building nila eh. No? So 4 ang nilagay ko. Ibig sabihin, dito talaga sila dapat mag-improve. Ito yung pinakamalaki nilang threat. At saka itong losing schools integrity due to attacks made by close competitor. Ito talaga sila na dadali ng no? Kasi ang daming naiinggit sa kanila. Ang dami nilang gustong pabagsakin sila. So ito yung inilagay kong 4. Ito naman yung 3. Parang Big Brother, no? Bigyan kita ng 4 kasi ganito, at 3 si ganito. Parang ganun lang yun, ano? Yan, no? True recommended local government or political intervention is high. 3 ang nilagay ko, above average, no? So dito kasi, sa opportunity, the higher you get, the 4, mas maganda. Dito naman sa threat, baliktad. So dapat mas mababa ang threat mo para masabi mo na okay yung school mo. Pero pag marami kang 4 yung nilagay mo rito, ibig sabihin extreme, ito yung pinakamataas nilang threat, no? Kasi yung threat mo rin ay inaano mo rin eh. In a scale of in-scale din yung mga threat, di ba? So sa akin, ito yung pinakamalaki nilang threat, no? So for the EFE, External Factor Evaluation, nakakuha sila ng rating na 2.78 kasi inaano yan dito, weighted score yan 2.78 yan. Yung kanilang EFE. May epekto yan mamaya dun sa pag naglagay kita ng internal eh. Ganun din yan sa internal, no? Magkaganon din tayo sa internal, 7S naman, pero sa kapapaliwanag yan. Kasi ibang usapan to eh. Ganun din yan, no? Magkaganon din tayo sa internal control, no? S1 naman, strength 1 versus weakness 1, ganun ulit. Meron silang IFE ulit nila. Ang IFE nila ay 2.01, no? Yung kanilang EFE kanina ay 2.78. So, yan ay inai natin. Ito yung IE na sinasabi ko sa inyo, no? Pag yan ay yan, diba, nandito yung 2.01 sa taas. Ito yung ito yung external. Ito yung internal. Pag ganun, diba? IFE is 2.01. Ito yung 2 dito. EFE is 2.78. 2.78 hindi ne. Pag yan ay nag-cross, nandito siya sa 5, no? Ibig sabihin, dito yan magpo-fall under sa hold and maintain. Bakit ayaw nito? Ayan, sumubra naman. Ano ba ito? Yan. Pastilan naman. Oy. Diba nandito siya, diba? Sa gitna. Yan, no? Dito siya. So, ibig sabihin, hold and maintain ka lang.
Ito ngayon ang magiging strategy mo. Di ba nagsasabi na agad siya? Ito, i-discuss pa natin yan. Mga huli-huling ano pa yan. So, ganun lang siya, no? Sa kanyang SWOT. Paano gagawin yung EFE. So, ganun lang siya, ha? Inaano lang yan dito, no? Pinipair. Saan ang mas matimbang? Opportunity 1 ba versus 2? Opportunity 1 versus 3. Parang opportunity 1 versus 2. Opportunity 1 versus 3. 1, ganyan. 1, ganyan. Ayan. Opportunity 2 versus 2 versus 3. 2, 4, 2. Hanggang sa maubos doon. Hanggang sa maubos doon. Hanggang sa maubos doon. Ganun yung magiging ano niya. And then, you weight it. Frequency. Count if ang gagamitin. And dito naman, ganun din, no? You sum it up. To get the 1, dapat 1 to, no? Exactly 1. Para i-plot mo din, no? Yan. Plot mo lahat lang dyan, i-transfer din. Itong rating ay subjective. At pag sa opportunities, 4 ang highest, 1 is the lowest. Depende na sa inyo kung anong ibibigay nyo. Pero dapat ay meron kayong bakit 3 ang nilagay nyo, bakit 2? Kasi minsan tinatanong kayo pag defense, bakit 3, bakit 2? Anong meron? No? Hindi lang basta-basta naglalagay ng walang dahilan, di ba? Dito naman, pag sa threats naman pinag-usapan, the higher your rating dito, ibig sabihin malala talaga to kasi threat to negative to, di ba? Ito kasi positivity ito negative to no? Superior, akin superior ang kanilang kasi ito talaga ang pinakamataas nilang threat no? Ito mga susunod nilang threat ito, hindi masyado to. So ganun siya, ha? Hopefully naintindihan ninyo, no? Hopefully naintindihan ninyo yung aking activity, no? So just keep on watching na lang, no? I know hindi niyo makukuha sa isang pasada, but you have the book also, and I will also send the isa pang slide ni pero na yun sa YouTube na yun about the internal external, pero ganun siya gagawin, ganun siya dapat ginagawa, no, para makuha ninyo yun. Okay, so thank you so much, and hopefully ay maayos ninyo ang inyong activity for chapter 3 on external evaluation.